Senate President Tito Soto III muling nainsulto dahil sa pagmamagaling nito at sa tahasang pagkwestiyon sa desisyon ng Korte Suprema laban sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. Ang courtroom ay hindi comedy bar. Ito ang matalim at tahasang pahayag ng isang bitiranong broadcaster na si Henry Uri laban kay Senate President Tito Soto. Soto, halos mawindang sa kahihiyang natamo dahil sa pagpapakatuta sa administrasyong ito. Soto, dakilang joker sa Korte Suprema. Pero bago ang lahat, mag-subscribe na sa aking YouTube channel at i-click na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong balita sa ating bansa. Ayon nga sa Facebook post ng isang bitiranong broadcaster, Senate President Tito Soto, nais ko lamang ho na magmalasakit sa inyo maski kaunti dahil ako rin ay tagahanga ninyo sa musika at pelikula. Tanggapin ninyo ito kung nais ninyo, pero kung hindi nyo gusto, ito ay akin. Tito Sen, may edad na ho kayo. Bukas makalawa, hindi na kayo senador at hindi na rin kayo Senate President. Huwag ninyong hayaang maalala kayo ng tao at mapatala sa kasaysayan bilang isang senador at pangulo pa ng Senado na hindi marunong rumispeto sa Korte Suprema. May mga anak kayo at pamangkin na nasa politika. Hindi kayo nakakasigurong baka isang araw Korte Suprema din ang dadaisan ng mga iyan pagkailangang Supreme Court na ang dapat magpasya. Kung ang isang kagaya ninyo ay hindi kumikilala ng desisyon ng kataas-taasang hukuman, sino pa ang gagalang sa institusyong ito? Tama na mayroon din kayong karapatang magsalita at magpahayag ng saloobin bilang isang Pilipino. Pero mali na wala kayong tigil sa pagbatikos sa kataas-taasang hukuman na kinikilala ng lahat bilang sandigan ng katotohanan pag may malalim na pagtatalo tungkol sa batas. Tingnan mo, kung ang mga mahistrado ay kaliwat kanan ang batikos sa wisdom at creativity ng mga artista at producer ng iyong noontime show, tiyak na sasabihin ninyong tigilan nila ito at dahil hindi naman sila artista. Ang courtroom ay hindi comedy bar. Mureso, Mr. Senate President, hindi rin naman ninyo siguro mamatamisin na pag may pagtatalo tungkol sa batas at may tunggalian sa tatlong sangay ng pamahalaan hinggil sa mga pulisiya nito, ay sa Itbulaga tatakbo ang magkabilang partido dahil naroon kayo na hindi naman isang abogado. Salamat. PS. Nakalimutan ko palang banggitin, kung ma-impeach si BP Sara, ikaw ay maaaring maging BP. At kung ma-impeach naman si BBM, tapos ikaw ang BP. Matik, presidente ka mula apari hanggang hulo. Ganda. His Excellency Vicente Soto, President Republic of the Philippines. No, ano pong balita? Well, ang mabuting balita, dismissed forever na ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. At syempre, yan ay dahil talaga namang sinasabi ng ating saligang batas na hindi po pwede na mas mahigit isang impeachment complaint ang ihahain laban sa isang impeachable officer sa loob ng isang taon. At talaga naman po na apat-apat yung sinampang impeachment complaint at parang yun nga po, no? Ano ba naman mahirap intindi dyan na once a year lang pero lima-lima at apat-apat yung kanilang hinain, no? At iba pa yung naging basehan ng kanilang pagbutuhan para sa impeachment. So natutuwa naman po ako na hindi nanalo si Inday Sara ho dito. Ang nanalo po yung sambayan ng Pilipino dahil tinaguyod ng Supreme Court yung pagiging pinakamataas na batas ng ating saligang batas. So naghain ng kaso si VP Sara ang panalo taong bayan.
Kasi kapag ang Supreme Court ay nagdesisyon ang tinataguyod ang ating kataas-taasang batas na tinatawag sa Ligang Batas, ang panalo ay taong bayang Pilipino. So, incidental po na ang nanalo dyan at hindi na po pwedeng ang ituloy yung impeachment complaint with finality ay si VP Sara. Pero tayo mga Pilipino po, tayo talaga ang tinaguyod ng Korte Suprema dahil itinaguyod ng Korte Suprema ang ating saligang batas. No? Now, sinabi ko na naman sa inyo dati na itong si Senior Associate Justice Marvic Leonen at ako ay nagkasama sa UP Faculty of Law. No? At matagal din siya naging dekano doon at matagal din ako nagturo doon. No? Kung ako 15 years nagturo sa UP Law, siya rin po, ganun katagal din nagturo sa UP Law, mas matagal pa nga yan kasi right from graduation siya nagturo na, pero parang nag-2 term siya as a dean sa College of Law. No? At nagagalak naman po ako na siya naging ponente nitong desisyon sa pagdi-dismiss ng impeachment kasi po, dilawan talaga si Senior Associate Justice Leonen. No? Siya po ay tinalaga ni Noynoy Aquino bilang Chief Negotiator dati para sa BARM at kaya siya na-appoint sa Korte Suprema kasi nga nagkaroon ng kasunduan, no? Yung framework agreement na naging landmark agreement na ngayon ay pinatutupad. So sa totoo lang, dalawa lang po yung talagang dilawan dyan sa Korte Suprema, si Justice Leonen at saka si Justice Caguioa, na kaklase ni Noynoy Aquino. Pero makikita nyo naman na si Justice Leonen, miski siya ay dilawan, tinaguyod niya yung Korte Suprema. Kinakailangan po natin pasalamatan si Justice Leonen dahil yung kanyang mga kakamping at saka mga dilawan, binibira siya. Nung lumabas nga po yung decision niya, binibira siya dahil para bagang nagtataksil daw si Marvic Leonen at hindi sumuporta sa impeachment laban kay Sara Duterte kasi nga sinasabi ng mga dilawan, sinasabi ng mga taga-UP talaga, mamamatay tao itong si Duterte at hindi dapat suportahan ng kahit sino. Pero alam naman ni Justice Leonen na ang trabaho niya bilang maestrado ng Korte Suprema ay itaguyod ang saligang batas at hindi itaguyod ang kanyang mga personal na paninindigan. So ako po, saludo ko kay Marvic Leonen. Sa totoo lang po, yung kami magkasama sa UP Faculty, dalawang paksyon po yan. Hindi po kami magkapaksyon. Ako po, doon ako sa kabilang paksyon na nagsimula po kasi paksyon-paksyon na yan dahil sa deanship. No? Ang kapaksyon talaga ni Justice Leonen ay itong si Popolo Tillian na ngayon ay naninilbihan bilang kalihim ni Marcos Jr. na dati-dati siya ay aktivista, no? Pero ngayon talaga nagpapasasa bilang Secretary ng Energy. Nandyan si Melo Sereno, nandyan yung Tony Lavinia, nandyan yung Teddy Te. Dito naman sa kabila, ang aming kumbaga kinilalang leader ay si Judge Raul Pangalangan ng ICC, nandyan si yung misis niya, si Professor Pangalangan, tapos nandyan din si Florin Hilbay, nandyan si Justice Hardelesa, nandyan si Bing Guanzon, kakampi namin si Bing Guanzon noong UP Law Days. No? At alam nyo, talagang nagugulat ako na talagang na isang tabi ni Justice Leonen yung kanyang politikal na paninindigan na talagang true blue dilawan at talagang sinuportahan ang pag-dismiss ng impeachment complaint dahil alam naman natin ng mga dilawan, nais talaga nilang ma-impeach si Sara Duterte para magbawasan yung kanyang probability na mananalo sa 2028 kung magkaka-eleksyon nga. Pero ako po hindi ko po binabawi yung sinasabi ko. Ang sinasabi ko palagi, kapag hindi natin tinatanggal ang Marcos Jr. before 2028 at habang nakaupo pa rin si Marcos Jr. sa 2028, malabo po na panalunin ng mga Marcos si Inday Sara. Ulitin ko po yan. Pag hindi natanggal si Marcos Jr. before 2028, hawak niya ang makina, hawak niya ang COMELEC. Hindi nila pananaluhin si Inday Sara dahil ang plano nila Marcos forever. Yan po ay sinabi na sa akin ng isang aking trusted confidential informant na napakalapit sa mga Marcoses. Meron silang plano na Marcos 2. Marcos 2.0 at yan po ay manatili sa pwesto sa pamamagitan ng charter change, no, na tatanggalin nila ang term limits. At alam niyo ba na yung initiative para baguhin ang saligang batas, isasabay daw nila yan para daw mapanagot yung mga responsable sa mga flood scam at infrastructure scam. No? Pero ang totoong dahilan nila ay para nga ma-prevent ang pagiging presidente ni Sara Duterte. So talagang Pilipinas, kinakailangan, gumising na kayo, kinakailangan mag-people power, tanggalin si Marcos dahil habang nandiyan po si Marcos, hindi niya papayagan ang Duterte na mag-take over. In fact, at sabi sa akin ng kaparehong informante ko, unlike Inday Sara, ang bilin ni Marcos Jr. ay kung may mangyari sa kanya, siguraduhin hindi magiging presidente si Inday Sara Duterte at hindi po pwedeng mangyari yan. Ibig sabihin, meron na siyang utos na burgurin si Inday Sara kung may mangyari sa kanya at hindi niya matapos ang kanyang termino. Miski bawiin siya ng buhay ng Panginoon ang walang gumagalaw sa kanya, ang bilin ni Marcos Jr., gurgurin si Inday Sara dahil hindi po pwede na maging presidente ang isang Duterte muli.
So, wag na kayong managinip, mga dilawan at mga pulahan na sa eleksyon ay sa eleksyon mananalo kung sino ang gusto ng taong bayan. Ha? Ang mananalo talaga diyan Marcos at kung sino susuportahan ni Marcos. Kasi nga, maski siya bawian ng buhay ngayon na wala namang gumagalaw sa kanya, ang bilin talaga niya, in place na po yan. Gurgurin si Inday Sara para hindi maging presidente. So sa tingin nyo ba pananalunin ng Marcos habang nandyan siya ang Inday Sara Duterte sa 2028? Binabaluktot po itong sinasabi ko ng aking mga kalaban. Ha? Sinasabi nila, bumibitaw na rin po ako kay Inday Sara. Alam naman ni Inday Sara yan, alam niya na magkakapatid na Duterte. Na talagang ang plano ng mga Marcos ay forever. Kaya nga po, itong impeachment, importanteng na-dismiss dahil ito po ay kabahagi ng kanilang script na kapag natanggal ngayon si Inday Sara, syempre, mas mababa ang likelihood na siya ay ma-elect kung meron bang eleksyon at kung may matuloy nga yung eleksyon na yan, hawak ni Marcos ang makina, hawak ni Marcos ang COMELEC, sigurado po yan. Talagang hindi nila igagalang ang mandato ng taong bayan. May mga nagsasabi, di gagawin natin yung nangyari kay Marcos Jr. na yan ang naging meet siya, kaya natanggal si Marcos Jr. Sa akin naman, bakit pa aantayin na magkaroon ng isang eleksyon na talagang hindi susundin ang mandato ng taong bayan? Ngayon naman, may pagkakataon na tayo dahil talaga namang at sang-ayon sa saligang batas ang people power. Bawal yung madugong pamamaraan para matanggal ang isang nakaupo sa pwesto. Pero ang mapayapang mga pamamaraan, yan po'y kinikilala ng ating saligang batas kasi kabahagi yan ng ating kasaysayan. At yan nga ang dahilan kung bakit meron tayong Freedom Constitution na 1987 Constitution na itinaguyod ngayon ng ating Korte Suprema. So, importante po yan. Kaya nga lang, bagamat lumabas na po yung desisyon na permanenteng dismiss na ang impeachment at dahil dito, malungkot ng malungkot si Tito Sen na hindi na niya po pwedeng forthwith talakayin ng impeachment dahil ayan na ay desisyon. Naalala nyo, yung mga Tito Soto, mga Ping Lacson, sinasabi nila na tutol sila sa archiving ng impeachment ni Inday Sara kasi wala pang desisyon sa motion for reconsideration. Ayan, may desisyon na po. Siguro naman, wala na silang kaduda-duda na patay na ang impeachment complaint ni Inday Sara Duterte. Ang masamang balita, pagdating ng February 6 po, pwede na naman sila magsampa ng panibagong impeachment complaint. At sa tingin ko po, walang kaduda-duda na sa Kamara de Representante, gagabitin na naman nila yung pera nating mga taong bayan para bilhin ang boto para ma-impeach na naman si Inday Sara Duterte. At alam naman natin na hindi naman kinakailangan ng absolute majority dyan. No? Kakaunti lang, po pwede na talagang ma-impeach ang Inday Sara Duterte. Ang issue na lang dyan, talagang ang mga senador ba ay talagang maninindigan o sila ba ay magpapatakot? Kasi alam nyo, yung kaso na sinampan nila kay Revilla, yung kaso na isasampan nila kay Villanueva, kaso na isasampan nila kay Chis Escudero, yan sa tingin ko ay para takutin ng mga senador na kapag hindi kayo sumuporta dito sa Malacanang, sa kagustuhan nilang mapatanggal sa pwesto si BP Sara, kayo'y tatanggalin din at ipakukulong. In other words, yung kaso kay Revilla, kaso sa mga ibang senador, yan ay talagang, kumbaga, blackmail ng Malacanang na pag hindi kayo sumuporta sa kagustuhan namin na mapatanggal si Inday Sara, kayong makakasuhan. At syempre, importante sa kanila na mapatanggal si Inday Sara dahil ang pangako ka ni Ombudsman Remulla, pakukulong niya si Inday Sara Duterte. At sang-ayon sa ating saligang batas na walang kaduda-duda na itataguyod muli ng Korte Suprema, hindi po pwedeng kasuhan ng kasong kriminal na may parusang pagtatanggal sa pwesto ang isang impeachable officer hanggang hindi siya natatanggal sa pwesto. Kaya importante sa script ng mga Marcoses na matanggal si Inday Sara Duterte sa isang impeachment trial para sa ganon, siya ay mapakulong na, magkaroon ng disqualification from office at hindi makatakbo para presidente. Kaya kinakailangan meron din tayong plan B. At ang plan B naman, kapag sila ay nagtagumpay, nandiyan naman yung either baste or pulong. No? Pero sa tingin ko, ang kabataan, masusuportahan si Baste kasi idol na kabataan si Baste. So yan lang akala nila. Pag akala nila, na-disqualify nila si Inday Sara, napakulong nila, akala nila tapos na ang Duterte, hindi. Nandyan pa ang Baste, nandyan pa ang pulong. At kung sino man ang susuportahan ng mga Duterte. Sigurado po ako, kahit sino yan, kahit hindi kakilala ng taong bayan, kapag pinatanggal nila si Sara Duterte at pinakulong gaya ng pagkapakulong kay Tatay Digong, ay naku po, kahit sinong suportahan ng Duterte, yan ang mananalo sa eleksyon. Assuming, talagang kikilalanin ng mga Marcoses ang resulta ng eleksyon. Pero yun nga po, dahil ang gusto nila ay Marcos forever, mukhang hindi nila kikilalanin kahit sinong manalo na hindi Marcos mismo or na-endurso ng mga Marcoses.